namin dito sa Hong Kong International Airport. And first order of business is syempre, lalampas muna kami sa immigration and then kukunin namin yung luggage. Tapos, pipick upin lang namin yung octopus card na na-purchase namin via Klook. I'll see you guys later! Ito, hinihintay lang namin yung luggage namin na lumabas after immigration. So, ayun guys, nakalabas na kami and super smooth lang dun sa immigration nila. Nothing to declare na unlike sa mga Japan na kailangan nyo pang mag-register sa Visit Japan web or may mga susulatan dito. Ipapakita nyo lang yung passport nyo. So, dito paglabas nyo, nandito yung mga counter for pick up sa mga binook nyo through Klook or yung mga pocket wifi, octopus card, etc. So, ito yung counter for pick up ng octopus card, yung A13. Medyo mahaba lang yung pila. So, ayan guys, nakuha ko na tong octopus card. Ganito nga pala yung itsura if for tourist. And then, preloaded na siya ng 50 HKD. Tapos, if may laman pa siya, tapos babalik na kayo ng Manila, pwede niyong kunin yung laman. Babalik lang kayo dun sa counter na yun. Pero ang problem ngayon is, wala kaming cash para makapag-top up kami dito sa octopus card. Para may denomination lang na 50 or 100 HKD yung tinatanggap sa machine. Pero may counter naman doon para doon kayo pwedeng magpa-load. Pero yun nga, wala kaming kadala-dalang cash kasi sabi ko mag-withdraw lang ako sa ATM. So, naghanap ako ngayon ng ATM machine. So, survive naman nakapag-top up ako ng octopus card. And then, dito lang din sa counter ng Airport Express ako nagpa-top up in case wala kayong denomination na 50 or 100 HKD, which is ayun lang yung tinatanggap kasi dun if sa machine lang kayo magta-top up ng octopus card. And then dun nga pala ako sa HSBC na ATM machine nag-withdraw. Tapos 2,000 HKD yung withdraw ko via GCash Visa card. Tapos ang nabawas is around 15,436. Tama ba? Kasi ilalagay ko na lang dito sa screen kung magkano exactly yung napapalit. So, tig 1,000 HKD lang kami nitong partner ko. Para lang makaraos. Kasi may laman pa naman yung GCash Visa card. So, for emergency purposes, nag-iwan ako ng pera. So, dito kayo sasakay pag mag-Hong Kong Airport Express kayo. As in, makalabas nyo lang, nandito na agad siya. So, ito yung pinaka-fastest na way para makapunta sa city center. So, if magbabus ka naman or taxi, dito ka naman dediretso, kakanan ka lang. Para papunta ka dun sa pinaka-parang bus station nila dito sa airport. Guys, napazipper ako ng jacket. Sobrang lamig ngayon ng hangin pa. Ito naman yung mga wow mali moments. Akala mo hindi malamig, pero ang lamig. Ano ba temperature ngayon? Parang nasa 14 ata, pero iba yung lamig. Parang katulad na nun sa Japan, yung before kami umalis. So guys, nandito na kami ngayon sa hotel namin sa Holiday Inn Golden Mile. Dito lang yun sa may Tsim Sha Tsui. So hindi pa kami pwede mag-check-in, unfortunately, kasi ano ba ngayon? 1:19 PM pa, and then sabi nila bumalik na lang kami after 3 PM for check-in. So, iiwanan lang namin yung mga luggage dito sa labas. Tapos balik na lang daw kami. Ito na naman tayo. First damage of the day! Kasalanan to ng hotel namin, hindi pa kami makapag-check-in. So yan guys, finally naka-check-in na kami dito sa room namin sa Holiday Inn Tsim Sha Tsui. And nandito kami sa, ano ba to, standard room lang nila, pero as in ang laki. May king size bed, and then ang laki nitong mirror. I mean, compared sa ibang hotels dito sa Hong Kong, masasabi kong malaki yung kwarto na to. And then, nandito sa side na to yung bathroom nila. Hindi ko lang mapapakita kasi may tao. Pero ito yon, itong sliding na may mirror. Nandito yung bathroom. Tapos sa side na to, sa side na to yung may patungan kayo ng luggage nyo, and then ito yung TV na hindi nyo naman papanoorin kasi usually nasa labas naman kayo pag nandito kayo sa Hong Kong. And then ito yung favorite part ko, ang laki ng mirror nila, as in hindi siya mag-fit sa screen ko. Perfect kung mag-check kayo ng OOTD nyo, mga kaartehan. And then andito naman yung
hangeran nila, may pang-plancha may pang-plancha sila dito ng damit. And then, may painitan ng tubig. May mga complimentary na bottled water. May mga tea, coffee, ganyan. Ano ba yan nandito? Ayun, yung mga baso, mga tasa, ganyan. Medyo masikip lang dito sa entrance kung makikita nyo. Pero pagpasok nyo naman, malawak-lawak na siya. I mean, dito lang talaga magiging crowded sa part na to. Ayan. Ayun pa yung mga luggage namin. Hindi pa namin naaayos talaga. So, mamaya na lang. Good morning guys! Hindi ko na natapos yung vlog kahapon. Pero today, papunta naman kami ng Hong Kong Disneyland! So guys, para nga pala makapunta sa Hong Kong Disneyland, if from TST kayo, sasakay lang kayo ng nung red line, yung Tsuen 1 line. Basta yung pulang yun, going to Lai King. And then, lilipat lang kayo ng platform. Dito lang. Yung Tung Chung naman. Makikita nyo yun, Tung Chung and Disneyland Resort Line, which is color orange naman siya. Ito, pakita ko. Ayan, color orange naman yung makikita nyo. So, medyo madaming tao na dito, compare dito sa kabila. Kasi mga magdi-Disneyland din tong mga to. So guys, medyo masikip lang yung unang sakay namin. So, plano namin na bumaba kami. I mean, hindi kami bumaba para makapag-picture kami na less crowded. Kasi as in, super siksikan. Hindi kayo makakapag-angle-angle or ganda-gandahan dito sa loob. So, ayan guys, yung ginawa namin is hindi na kami bumaba. Sumama lang ulit kami papalik. Kaya, na-solo namin tong train. Ayan. Magkabila ang side pa kami nakaupo kasi wala nga tao. So, ayan yung little shop. So, if gusto nyo ng photo dito sa Disneyland Resort train na walang tao. Nandito na tayo. So guys, ganito na yung pila if around 10 AM na. Medyo mahaba na rin siya. Sabay-sabay din yung dating ng tao. After 11 years. So after yung makalampas dun sa nag-check ng baggage, dito naman yung pinaka-entrance na talaga niya. So ihanda nyo na yung ticket nyo na na-purchase via Klook or website. And then, kailangan nyo lang yung QR code dito sa email na sinend nila. Is it to your group? Yeah. Okay, camera together. Gonna take a picture. Thank you. Thank you. Nakakatawa. Kailangan pala pretty ka dito kasi may picturean ka. Okay, 2. Yeah. Roller coaster. 1, 2. Okay. So guys, dahil may premier access kaming in-avail, which is kailangan lang yung QR code, mabilis kami nakakapasok sa mga rides, unlike dun sa iba na kailangan yung pumila for 40 minutes or more than 40 minutes. Guys, parang naubos ata yung energy ko o ano ba. Nagka-sore throat ako dun sa hyperspace. Okay.
Wala naman sa isip kong roller coaster siya. So, the whole time nakapikit ako. As in, hindi ako makamulat kasi mas nahihilo ako dun sa mga ilaw. Kasi ang dilim niya sa loob. Tapos may ilaw-ilaw na flash. Doon ako mas nahilo. Sigaw ako ng sigaw. Guys, so bale, nag-lunch nga pala kami dun sa Royal Banquet Hall. Bale, may meal voucher kasi nakasama yung binook namin na ticket sa Klook for Hong Kong Disneyland. Ganito yung itsura niya. So, instead of paying via Octopus card or cash or mga credit debit card, ipapakita nyo lang tong voucher na to. Isiscan nila yung QR code. So, bale, magkano nga ba? Combo meal worth 160 HKD yung pwede nyong bilhin, tapos may drink na rin yung kasama. So, if ever man lumampas ng 160 HKD, pwede namang dagdagan nyo na lang yung bayad nyo via Octopus card or cash or any card, ganyan. So, masasabi ko worth it siya. Actually, kaya nyo maghati kung dalawa kayo, and then hindi mo kayo ganun kalakas kumain. Yung akin nga, hindi ko na siya naubos kasi ang laki niya. I-insert ko dito yung itsura nung na-order ko ng pork, baked pork meal. Tapos yung kanya is steak. So alam naman natin na medyo mahal yung meal dito sa loob ng Hong Kong Disneyland. So mas sulit if mag-a-avail kayo ng meal voucher sa Hong Kong Disneyland trip nyo. So now, nandito naman kami papasok ng Grizzly. Again, gumamit lang kami nitong Premier Access para dire-diretso. Kasi ito yung pila niya sa loob, ng haba niya. Parang more than an hour of waiting na. Kumakain na kami nitong popsicle na kasama siya dun sa meal voucher. So, hanap lang kayo kung kahit anong food stall na nagbebenta nitong popsicle or popcorn. Either of the two yung pwede nyo kasing kuhanin. Popcorn or, syempre, ito yung kinuha namin. Kasi medyo mainit din ngayon. I mean, kaninang umaga, super lamig. And then ngayon, biglang ang init naman. Like, from 9 degrees, nasa 17 siya ngayon. So, lumalamig-lamig lang if gantong humahangin. Pero, kaya na yung walang jacket actually. Kala. So, andito naman kami ngayon pasakay sa It's a Small World. You have deodorant in your mom bag? Pang 7th ride. Sorry, medyo magulo. Pang 7th ride na namin. And quarter to 4 pa lang. Ang dami na namin na sulit. So, sulit naman yung Premier Access. Let's go! Selfie, come on. There's a photo. That's a good one. While the capital team will have sugar, please remain seated. Parang muling sinakyan natin sa... Oh no! Look at Darling! Want a picture in Ireland? Put me in the back of it. Right.
ngayon tayo nakikipagsiksikan para sa Momentos. And 8:34 na. Hindi ko alam kung anong oras na susunod. But sabi, in 30 minutes. Pero yun, as you can see, sobrang siksikan na nandito na ako sa bahay. Hindi na kami lumapit kasi hirap din makipagsiksikan and lumapit. Mga 7 PM pa lang nakalay na sila doon sa una. And ang hirap kasi meron pa dito sa harapan namin na kinarga pa yung anak niya sa balikat. So, mega tingkayad na tayo ngayon. And memories worth remembering. Every day is a different page, a story to unfold. Time's always moving, we can't slow the hands. Won't last forever, but we won't forget. Falling in love, very first dance. Time to go. Tinapos namin yung Momentos. At sobrang nakakangalay. 20 minutes. Nakataas yung kamay ko. Tapos nakatingkayan pa ako kasi ang laki ng mga taong nasa harapan. Grabe. For the gram. Ang hirap din lumabas sabay-sabay.